So again, we have to come out with the highest levels of the Chinese government who can go to the highest levels of the Chinese government, that the Chinese government is someone, who can go to the highest levels of the Chinese government, that the Chinese government trust and that Filipino trust. Si President Duterte yon. So again, we have to come out with a strategy that is comprehensive and that will work in the short term and long term. Never ko nakita na nag-compromise si President Duterte at never binenta ni Presidente ang Pilipinas. Iba lang yung pagiging bulaklakin ng bibig niya, iba lang siya magsalita, but he never sold out the Philippines and he will never sell out the Philippines. If ever we need someone, eto sa palagay nyo, itong si Cayetano, paniniwalaan nyo. Alam nyo naman yan, kampo niya ni Detae, diba? Ang sabi, ang taong hindi mo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, lalong hindi mo pwede pagkatiwalaan sa malaking bagay, diba? Kung naibenta niya nga yung West Philippine Sea, ano sabi niya? Hayaan nyo na yan, tubig lang naman yan. Katubigan yan, pero malaki yan. Mas malaki ang tawag yan yung measurement o sukat ng West Philippine Sea. Mas malaki pa ang sukat niyan kaysa sa sukat ng Philippine Archipelago. Tandaan nyo yan. Kaya ibig sabihin, kung nakuha nga ng China ang West Philippine Sea, mas malaki ang West Philippine Sea kaysa doon sa kalupaan ng Pinas. Kung naibigay niya nga yung West Philippine Sea, yung buong archipelago pa kaya ng Pinas ang hindi niya kayang ibigay. 'Di ba? Tapos ngayon, eto si Alan Peter Cayetano. Sasabihin niya, kung meron man dapat pagkatiwalaan ng na makakapunta sa China at pagkakatiwalaan ni Xi Jinping at ng mga Pilipino. Wow! Pagkakatiwalaan ng mga Pilipino, nasira na nga ang tiwala ng mga Pilipino dyan. Ano pa bang tiwala ang matitira? Binenta na nga lahat. Kalukuhan itong mga pinagsasabi ni Cayetano. Pinagmamalinis, nililinis niya lang kasi yung imahe ng poon niya. Na hindi daw ibinenta ang Pinas. Kalokohan. Nakuha na nga yung West Philippine Sea, mas malaking dihamak ang West Philippine Sea kaysa dyan sa archipelago ng Pinas. Mas malaki ang sukat ng katubigan kaysa kalupaan. Tandaan nyo yan. Dahil ang naunang inilika, katubigan. Ang kalupaan, ibabaw lang yan sa katubigan. Pero ang original na pinagka-inimbed o ang original na creation o nilikha ay ang katubigan. Nilagyan lang ng kalupaan. Kaya mas malaki ang sukat ng katubigan kaysa sa kalupaan. Kung yung katubigan na ibenta niya, na ibigay niya ng walang kahirap-hirap, yung buong archipelago pa kaya ang hindi niya kaya? Ha? Ang sabi, ang taong hindi mo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, di lalo namang hindi mo pwedeng pagkatiwalaan sa malaking bagay. Kaya itong si Alan Peter Cayetano, yung mga pinagsasabi nito, kalokohan. Wala ng Pilipinong naniniwala dyan kay Dutae. Mabaho na nga yan Sa dami namang kademonyo na pinaggagawa niyan. Sino nagsabi sa kanya na meron pang nagtitiwala sa kanyang Pilipino? Nung papasukin niya yung Pogo, sinabi niya ba yan? Kinonsulta niya ba yan? Kalokohan. Nung papasukin niya ang mga illegal na na kriminal sa Pinas sa pamamagitan ng late registration ng PSA, yung mga illegal na mga businessman ng China, sinabi niya ba yan? Kung mas matindi ang pangtatraidor ni Duterte, hindi lang sa tao, kundi mismo sa Pilipinas, sa mismong gobyerno ng Pinas, tinaraidor niya, naibenta na lahat ng mga state-owned company. Di ba? Sila 'yun
Sino ngayon ang sasabihin mo na dapat pagkatiwalaan pa? Ewan ko sa'yo. Kalukuhan mo, Alan. Naibenta niya na nga lahat ng bagay na maliliit na bagay, di lalo na yung malalaking bagay. Lalo naman ang West Philippine Sea. Mas malaking di hamak ang sukat ng katubigan kaysa sa kalupaan. Tapos sasabihin mo, kung meron dapat pagkatiwalaan na Pilipino na makakarating sa China upang kausapin si Xi Jinping, ay walang iba kundi yung ating tain ng animal na yan sa paningin ng mga Pilipino eh. Ano pa ba ang dapat mong ipabanguhin? Wala na, tain na nga. Who can go to the highest levels of the Chinese government that the Chinese government trust and that Filipino trust. Si President Duterte yon. So again, we have to come out with a strategy that is comprehensive and that will work in the short term and long term. Never ko nakita na nag-compromise si President Duterte at never binenta ni Presidente ang Pilipinas. Iba lang yung Kung never nag-compromise si Dutae at hindi niya ibinenta ang Pinas, bakit meron siyang inililihim na gentleman's agreement kay Xi Jinping? Bakit ayaw niya sabihin kung ano yung nilalaman ng gentleman's agreement nila ni Xi Jinping? Bakit kailangan niyang ilihim? Kung totoo ngang mapagkakatiwalaan itong si Dutaing matanda, di ba? Kung mapagkakatiwalaan mo talaga itong si Dutaing matanda, hindi siya maglilihim sa mga Pilipino. Hindi niya paglilihiman ng Pilipino na nagugulat na lang ang Pilipino na nakakapasok na ang pogo, nakakapasok na yung mga kriminal na Chinese, nakakapasok na yung iba't ibang uri ng illegal na businessman sa Pinas, o iba't ibang uri ng business, iba't ibang uri ng businessman, o bakit na sinasabi na agad nila province of China. Nakakagulat sa isang iglap, ganun na lang. Kung walang kompromisong itinatago yan. Nakipag-compromise yan kay Xi Jinping, kaya unti-unti pinapapasok na nila ang mga kampon ng kadiliman dito sa ating bansa. At itong si Alan Peter Cayetano, pinababang niya ang mabahong imahe ni Dutae. Mabaho na eh. Ano pa bang pwedeng gawin dyan? Kuskusin mo man yan. Mabaho na. Amoy tae na.